do you plan to hold each other's hand? Napalingon ako sa likuran nang marinig ko ang boses ni Mr. Mondejo. At doon ay nakita ko siyang kurutong nakatingin sa kamay namin ni Logan. Doon ko lang din napagtanto na magkahawak pa pala kami ng kamay. Babawiin ko na sana ang kamay ko nang higpitan pa niya pagkakahawak dito, kaya naman ay napatingin ako sa kanya pero wala sa akin ang atensyon niya kundi na kay Mr. Mondejo. Bahagya pa niyang pinisil ang palad ko bago siyang umiti sa kaibigan. Until we get to the island? And why would you do that? Tumaas na ang isang kilay ni Mr. Mondejo matapos marinig ang sagot ni Logan. Nang bumaling siya sa akin ay kita ko kung gaano katalim ang titig niya, dahilan para makaramdam ako ng takot. Because when we get there, she's your wife. Sagot ni Logan bago ako hinila ng mas malapit pa sa kanya. But while we're here, she's free to do whatever she wants. And that includes spending time with me. What nonsense are you talking about? Kumunot na ang noo ni Mr. Mondejo at humakbang na palapit sa amin. Akmang aabutin na sana niya ang kamay ko nang pigilan siya ni Logan. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Logan, let her go. Sorry, Ivan, but I won't. I decided to date Kendra. Mabilis niyang tugon. After all this pretending ends, I'm gonna go out with her for real. I'll make her mine. Dagdag niya bago tinitigan ng diretso sa mata ang kaibigan. You don't have any objections with that, don't you? After all, you're just paying her to act as your wife. Nothing more, nothing less. Logan, tawag ko sa kanya at nang tumigil na siya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya sa mga sinasabi niya pero kailangan na niyang tumigil dahil baka makasama pa ito sa plano ni Mr. Mondejo. Baka maging dahilan pa ito na ma-extend ang pagpapanggap namin. Ayoko na kasi. Gusto ko nang matapos na ito at nang makalaya na ako. Fine, do whatever you want with her. Matigas na sambit ni Mr. Mondejo bago siya tumalikod. Kita ko pa ang pagbilog ng kamao niya bago siya tuluyang humakbang palayo. Wala namang masama sa sinabi niya pero hindi ko maipaliwanag kung bakit may kung anong kumirot sa dibdib ko nang marinig ko kung paano niya sabihin ang mga salitang binitawan niya. Siguro hindi lang iyon ang sagot na inaasahan kong maririnig mula sa kanya. Maybe I was hoping for something else. He didn't even try hard to take you from me. Rinig kong sambit ni Logan. Dito ka nilang sa akin, Kendra. I will treat you better. Better than any man could. Huminga ako ng malalim bago siya hinarap. Binawi ko ang kamay ko sa kanya sabay titignan diretso sa kanyang mga mata. Please stop it, Logan. Kung ano man ang rason mo, itigil mo na. It will just complicate things more. Please, do your friend a favor. Help him make his plan succeed at nang matapos na ang pagpapanggap na ito. Sambit ko sa kanya bago siya nilagpasan. Nahilot ko na lang ang sentido ko dahil na-stress ako sa mga nangyayari. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Kends. Rinig kong sambit niya. Lilingon pa sana ako sa kanya na biglang kumirot ang ulo ko dahilan para mapaluhod ako sa sahig. Napangiwi na ako at ilang sandali lang ay tuluyan akong bumagsak sa sahig habang hawak-hawak ang ulo ko at sumisigaw sa sakit. Kuyom-kuyom ko ang magkabilang kamay ko habang naglalakad ako papasok sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit bigla nala ako nairita. Pabagsak kong itinapon ang sarili ko sa kama, sabay buga ng hangin. Hindi mawala-wala sa isip ko ang nakita ko kanina. I can feel my blood boiling while recalling how Logan held her hand, but I couldn't find any valid reason for me to feel that way. Tama nga naman siya. I am just paying Kendra to act as my wife. Gumulong ako sa kama at muling bumuga ng hangin. Gusto ko sanang umidli para kahit papaano ay makapagpahinga ako pero hindi ako mapakali dahil palagi kong naiisip kung ano na ang posibleng ginagawa ni na Logan at Kendra after leaving them. Shit! Inis kong sambit bago ako bumangon sa kama at lumabas sa kwarto. I need some salty breeze to calm my mind. Pagkarating ko sa deck ay mas lalo pa ako nainis nang ang unang makita ko ay sina Logan at Kendra na magkaharap habang nakaupo sa magkabilang Cleopatra chair. They seem to be having a nice conversation because I can see how wide Logan's smile is while looking at her. Muling naikuyom ko ang kamay ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. I want to push them out of the yacht. Looks like someone jealous. Napalingon ako sa tabi ko nang marinig ko ang boses ni Noah. His monotonous voice irked the hell out of me more. Parang gusto ko tuloy ibuntun sa kanya ang inis ko. The hell are you talking about?
Kumunot ang noo ko at halos magtagpo na mga kilay dahil naiirita talaga ako sa sinabi niya. I'm not jealous. I'm not referring to you. Mabilis niyang sagot bago siya sumandal sa railings ng yate. He took off his hat and let the wind blow his hair. But maybe I am. Dagdag niya bago tumingin sa akin. Are you falling for that girl? Huh, Ivan? What the hell, Noah? Angil at masama siyang tiningnan. Sa dami ng pwede mo sabihin yan talaga? Where did that even come from? There's no way I'll fall for her, nor anyone else. Matigas kong sabi bago huminga ng malalim dahil nawawala na ako ng control sa emosyon ko. I was there when Logan confronted you. Pagtatapat niya bago siya tumingin sa malawak na karagatan. It seems like his feelings were genuine. Mukhang interesado talaga siya kay Kendra. Dagdag pa niya. Naroon ka naman pala eh. I'm sure you also heard what I said. Mabilis kong tugon sa kanya. So I don't really know where all of this is coming from. But your face didn't look like it was okay for you. Anya bago siyang umisi sa akin. I'm pretty sure you felt this urge to say no to Logan. To tell him to get his hands off your wife. I let out a laugh and shook my head. You know I don't fall that easily, Noah. You know damn well that I hate women. Unless siya. The only woman I love. Sambit ko sa kanya. Bago rin napatingin sa karagatan, nilanghap ko ang maalat na hangin na humahampas sa aking mukha. So, drop the assumptions. There's no way I like for Kendra. Ivan, we've known each other for the longest time. I now see you as my brother. Anya bago ipinatong ang palad sa balikat ko. And I've heard you talk about that woman for countless of times already. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ang unang beses na nabanggit mo sa amin ang tungkol sa kanya. Dagdag niya bago siya tumingin sa akin na may malungkot na mga mata. I guess it's time for you to forget about your promise and move on. No! Mabilis kong tugon. Evan, she's not coming back. It's been decades since you last saw each other. Pagpapatuloy niya. Dahil kung tutupad talaga siya sa pangako niyo, she should have been by your side now. Kasama mo na siya at may pamilya na kayo. Dagdag niya. But she's not here. Hindi nga natin alam, baka may boyfriend na siya ngayon eh. No. Mahinahon kong tawag sa pangalan niya pero alam kong alam niyang may pagbabanta na ang isang salitang iyon. She'll come. Maghihintay ako. Paninindigan ko bago huminga ng malalim dahil biglang bumigat ang pakaramdam ko. Kung mangyari man na hindi siya tumupad sa pangako namin, then I'll just have to see it for myself. Doon lang ako maniniwala na wala na nga kapag ako na mismo ang nakakita. Okay, if that's what you believe, then I just have to support you. Anya bago tumayo na maayos. But you're not getting any younger, Ivan. Don't shackle yourself on a childhood promise. I understand where you're coming from, Noah. But leave it to me. I can handle it. Paninigurado ko sa akin niya. Okay, but I think you should go and ask Kendra kung kumusta siya. Pag-iiba niya ng usapan, napakunot ang noo ko. What do you mean? There was a little panic a while ago when she fell on the floor. Anya, what happened to her? Mabilis kong tanong at napatingin sa gawin nila. Headache. Sobrang sakit daw ng ulo niya for no reason at hindi ko na pinatapos magsalita si Noah. I rushed my way to her and immediately grabbed her, and even though she's still in the middle of talking to Logan, I didn't even wait for her to say anything. I pulled her up and dragged her somewhere. Why didn't you tell me you're not feeling well? Bungad ko sa kanya pagkabitaw ko ng kamay niya. We could have canceled this trip. Sir, ano po sinasabi niyo? Nakagat ko ang labi ko sa inis dahil nagmamaang-maangan pa siya. Noah told me you collapsed earlier. Hindi ko mapigilan ang pagtaas ng boses ko. Nainis ako sa kanya at naiinis din ako sa sarili ko dahil hindi ko alam na may ganoon na palang nangyari sa kanya. Okay na po ako, sir. Nawala din naman po. Hindi ko siya pinatapos magsalita. I pulled her closer to me and gave her a hug. Nang mapagtanto ko ang ginawa ko ay agad ko siyang naitulak sabay mura sa aking isipan. Oh, okay. Good to know, naayos ka lang. Sabi ko na lang bago dali-daling tumalikod at mabilis na nagtungo pabalik ng kwarto ko. Pagsara ko ng pinto ay makailang beses kong minura ang sarili at kulang na lang ay gulpuhin na rin.
I couldn't believe myself na nagawa ko iyon, as if it was someone else telling me to hug her, like an instinct taking over. Nagulo ko na lang ang buhok ko sabay upo sa kama. Inihilamos ko ang palad ko nang maramdaman ko ang mabilis na pag-iinit na mukha ko dahil sa kahihiyang aking naramdaman matapos ng ginawa ko. Chomyu, Ivan, nababaliw ka na. We're here! Umalingaw-ngaw ang bibong boses ni Mike nang tuluyan kami makarating sa daungan ng pribadong isla na narentahan ni Lolo Henry. Unang bumungad sa akin ay ang puting-puti at pinong-pinong buhangin. Kilinaw din ang tubig at hindi gaanong kalakasan ng alon. Hindi kalayuan sa amin ay nandoon ang hilera ng mga puno ng niyog na siyang mas nagpaganda sa beach. Kita ko rin ang mga gusali na gawa sa kahoy. Varnished ang makan at salamin. Napaka-preskong tingnan ng buong lugar. Welcome to Isla Puti! Yun ang mga salitang bumungad sa akin habang inaalalayan ako ni Logan pababa sa yate. At nang makaapak ako sa puting dalampasigan ay agad nila akong sinuutan ng kwintas na gawa sa bulaklak. Ganoon na rin ang iba ko pang kasama. Agad kong inilibot ang tingin sa paligid. Hindi pa gaanong develop ang lugar. Kakaunti pa lamang ang mga gusali pero tingin ko'y yun ang motive nila. Kaya siguro ay private island lang ito. This way po. Nakangiting sambit ng isa sa mga staff na nakasuot ng white t-shirt na may printed letters na Isla Puti. Pagkatapos ay sinanyasan nito ang mga kasamahan na alalayan kami sa pagbibitbit ng mga gamit namin. Let's go! Sambit ni Mr. Mondejo bago niya hinawakan ang kamay ko. Bahagya pa ako nagulat at akmang babawiin pa sana ang kamay ko nang maalala kong kailangan nga pala namin magpanggap muli at baka inoobserbahan kami ng tauhan ng lolo niya. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang nangyari kanina. Hindi ko nga may paliwanag kung ano meron sa yakap na iyon at sa tuwing naiisip ko'y nagiinit ang pisngi ko. Kagaya na lang ngayon, idagdag mo pa ang nakakakiliting sensasyon sa tiyan ko. Bubuga na lang ako ng hangin bago itinuon sa harapan namin ang tingin ko. At ilang hakbang lang ay bumungad sa amin ang hilera ng mga kubo na nakatirik sa itaas mismo ng dagat. May mahabang tulay na nagkokonekta sa dalampasigan at sa mga kubo. Gawa pa rin sa amakan, kahoy at salamin ang mga kubo. Pero mas moderno ang dating dahil sa maliit na pool na nasa tabi nito. Sakto lang sa 1 hanggang 2 tao ang sukat ng kubo at ang mas maganda pa ay pwede ka nang direktang maligo sa dagat kahit nasa loob ka dahil may butas doon na pwede mong daanan. Ang ganda. Bulalas ko habang inililibot ang tingin. I'm glad you like our lover's hut, Mom. Nakangiting sambit ni Mara, ang staff na gumabay sa amin. Pagkatapos ay nagpaalam na siya para bigyan kami ng panahon para mag-ayos ng mga gamit. Sir, ako na po mag-aayos ng gamit niyo. Sambit ko sa kanya na makita kong tila nahihirapan siyang magtupi ng mga damit niyang inilabas niya sa maleta niya. Nang hindi niya ako kibuin ay lumapit ako sa kanya. Ako na po, sir. Stay away from me. Pabulong niya sambit sa akin pero hindi ko siya pinakinggan. Tingnan niyo nga po, mas nalukot pa ang damit niyo. Ako na. Pagpupumilit ko at hinablot ang damit sa kanya pero dahil sa iniwas niya ito, ay kamay niya ang nahawakan ko. May kung anong kuryente ang agad na dumaloy sa katawan ko, lalo na nang matigilan kaming dalawa at mapatingin siya sa akin. Ako na nga po kasi. Dagdag ko sabay hila ng damit sa kanya at talikod para maitago ang nagsisimula kong mamulang mga pisngi. Sige, anyat mabilis na tumayo. Since you're so insistent, ikaw na mag-ayos niyan. Pupuntahan ko na lang mga kaibigan ko. Dagdag niya at agad na nilisan ang silida. Napabuga na lang ako ng hangin nang marinig ko ang pagbukas-sara ng pinto. Napahiga ako sa kama at napatingin sa kisame. Ano ba ito nangyayari sa akin? Naibulong ko na lang bago gumulong sa kabilang parte ng kama. Matapos ang ilang sandali ay muli akong bumangon para ituloy ang pag-aayos ng gamit. Pagkatapos ay naisipan ko magbihis na lang din ng damit dahil hindi pang beach ang damit ko. Sabi kong binuksan ang bag ko para isuot ang pinamili ko. Itinaas ko sa ere ang pulang two-piece na binili ko. Ito kasi ang bagay sa kutis ko na hindi sobrang kaputian at hindi rin naman kayumanggi. Nasa pagitan lang. Hindi na ito ang unang beses na nakapagsuot ako ng ganito kaya komportable na ako suotin ito kahit pa sa harap ni na Mr. Mondejo. At isa pa, may white see-through dress. Di naman akong ipapatong. Nagsuot din ako ng sombrero at beach sandals at nag-apply ng sunblock bago tuluyan lumabas para hanapin silang apat.
Pagkalabas ko sa hot ay sumalubong sa akin ang preskong hangin, kaya napapikit ako at napangiti. Matagal-tagal na rin mula nang huli ako makapunta sa dagat. Naisipan kong kumuha ng litrato para may remembrance ako. At habang tinitingnan ko ang pictures ko ay bigla ako nalungkot dahil naalala ko ang pamilya ko. Mas masaya siguro ang bakasyong ito kapag kasama ko sila. Sige lang, susunod ay madadala ko rin sila sa ganitong lugar. Pagsisikapan ko. Bumuga ako ng hangin bago iginala ang tingin para hanapin ang 4 na barakong kasama ko. Nakita ko sila sa ilalim ng hilera ng mga nyug at umiinom ng buko juice. Bawat isa sa kanila ay may hawak na buko habang prenteng nakasandal sa Cleopatra chairs. Hindi man lang nag-alok. Maktol ko bago naglakad palapit sa kanila. Hindi kalayuan ay may nakita ko mga staff ng resort kaya automatic na nag-on ang wife mode ko. Honey! Nilakasan ko ang boses ko sabay kaway ng isang kamay ko para tawagin ang atensyon ni Mr. Mondejo. Atensyon niya lang sana ang tatawagin ko pero silang 4 ang bumangon at napatingin sa akin. What are you having? Tanong ko nang tuluyan ako makalapit sa kanila. Wow, I didn't know you're hiding such a gorgeous face, Kendra. Tila hindi makapaniwalang saad ni Mike sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. You could be a model. You're such a fine, voluptuous woman. Anya habang umiiling-iling pa. I agree. Segunda naman ni Noah, sabay tanggal ng sunglasses niya. If you want to enter modeling, just tell me, and I'll back you up. Thanks. Utal ko sambit dahil hindi ko alam kung paano sumagot sa kanila, lalo na't na-awkward ako sa mga sinasabi nila. Umaling na lang ako kay Mr. Mondejo at nang masimulan na namin ang pagpapanggap dahil nasa malapit lang ang mga staff. Hon, what can you say about my outfit? Tanong ko sa kanya. Todo ngisi pa ako na para talagang sabik na sabik akong marinig ang sagot niya. What do you think now, Mr. Husband? Sabat naman ni Mike, sabay ngisi. I guess, it's just turn to speak. You look gorgeous, Kendra. Sambit ni Logan kaya napatingin ako sa kanya. Matamis siyang umiti na magkasalubong ang mga mata namin. You're beautiful, my wife. Sagot sa akin ni Mr. Mondejo kaya nalipat sa kanyang atensyon ko. Beautiful as always. Dagdag niya pa at matamis na ngumiti sa akin. Alam kong parte lang ng acting namin ang mga sinabi niya pero hindi ko mapigilan ang mumunting kiliti sa aking tiyan na tila puno ng mga nagliliparang paru-paro ang kaloob-looban ko. Agad na sumili ang matamis na ngiti sa labi ko. Thank you, hon. Wow, ang sweet naman ang love team namin. Stop it! Saway ko at napanguso dahil ako ang nahihiya sa mga sinasabi niya. Enough! Saway ni Ivan bago siya tumayo. Since my wife is here, we should go and start enjoying the rides. Dagdag niya bago inilahad ang kamay niya. Tumingin siya sa akin at matamis na ngumiti. Let's go! Tumango lang ako sa kanya at ibinalik ang ngiti niya bago inabot ang kamay niya. Pagkatapos ay magkahawak kaming naglakad papunta sa area kung nasa ng iba't ibang rides na inio-offer ng resort. Banana boat? Really? Hindi makapaniwalang sambit ni Mr. Mondejo nang yun ang piliin ni Mike. What are you, a kid? Kendra told me she hasn't tried it before. Pagrarason niya bago siya tumingin sa akin. Diba? Yes. Naiyang tugon ko bago ako tumingin kay Mr. Mondejo. Pero kung ayaw niyo, we can choose another ride na lang. Bawi ko. Okay lang sa akin. Sabat ni Logan. Since you want to try it, then we should go for it. Ako din. Walang emosyong sambit ni Noah bago siya sumakay sa banana boat at sumunod naman si Logan. Me too. Nakangising segunda ni Mike. Kung ayaw mo, Ivan, mag-ride ka mag-isa mo. Banat niya bago siya sumakay na rin. Halika na, Kendra. Sa likod kita at nang mapayakap ka sa akin mamaya. Dagdag niya sabay kindat sa akin. Shit. Dinig kong bulong ni Mr. Mondejo bago siya lumapit sa banana boat. Fine. Let's do banana boat. Basta mamaya. Ang gusto ko naman masusunod. Anya sabay sakay sa likuran ni Mike. Sus, ayaw mo lang yumakap sa akin si Kendra. Nakangising asar ni Mike. Don't worry, hindi ko naman aagawin si Kendra sa'yo, Mr. Husband. Stop it, or lulunurin kita. Matigas na saway ni Mr. Mondejo pero tinawanan lang siya ng kaibigan. Lumingon siya sa akin at matalim akong tiningnan pero agad din yung lumambot nang siguro'y mapagtanto niya na may mga staff sa paligid. Han, matamis niyang tawag sa akin. Halika na, dito ka sa likod ko. Dagdag niya at inilahad ang kamay niya. Agad ko naman yung tinanggap at iniyaan siyang alalayan ako.
Ang sweet naman. Hirit pa ni Mike, kaya naitulak na siya ni Mr. Mondejo dahilan para malaglag siya. Tawang-tawa lang siya habang bumabalik sa pwesto niya. Nagkaroon muna saglit ng briefing at tiningnan ang life vest namin bago nagsimulang umandar ang jet ski. Nung una ay ayos lang naman. Kaya ko pa pero nang pabilis na ng pabilis ang andar at nagsimula ng umalingaw-ngaw ang tili ni Mike ay hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit dahil parang hindi na safe ang kinakapitan ko. Nabigla na lang ako nang may humawak sa kamay ko. Pagtingin ko ay si Mr. Mondejo pala iyon. Mabilis niyang inilingkis ang isang kamay ko sa tiyan niya at ganoon din ang ginawa niya sa isa. Hang on tight. Sambit niya sa akin. At dahil ayoko mahulog ay mahigpit ako yumakap sa kanya. Sabay pikit na mga mata ko. Ramdam ko pa ang tila paninigas ng katawan niya nang idikit ko ang sarili ko sa likod niya. Daman-dama ng mga braso ko ang matigas niyang tiyan. Open your eyes, Kendra. You won't enjoy the ride if you keep your eyes closed. Dinig kong sabi niya. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at ilang sandali pa ay nakasabay na rin ako sa tili ni Mike. Dalawa na kaming tumitili. Hindi ko mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ko dahil sa labis na tuwa. Hanggang sa matapos ang ride ay hindi nawala ang ngiti ko. That was basic. Bulalas ni Mike bago niya hinayaang malaglag ang sarili sa tubig. Walang ka-trail-trail. Dagdag niya pa. Says the one who screamed the most. Malamig na sabi ni Noah bago ito bumaba. Mas babae ka pa kay Kendra. Hirit nito at nalagpasan ng kaibigan. Are you okay, Kendra? Tanong sa akin ni Logan. Did you have fun? Pahabol niya sabay ngisi. Yes. Maikli kong sagot at ngumitiring pabalik. All thanks to my husband. Dagdag ko bago tumingin kay Mr. Mondejo. I didn't do anything. Anya bago mabilis na bubaba. I'm starving. Let's check if the buffet is ready. Dagdag niya at dali-daling nagtungo na sa malaking kubo ng resort kung saan kami kakain. Nakaupo ko ngayon sa tulay na nagkokonekta sa kubo namin papunta sa dalampasigan. Pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw. Hindi mawala-wala sa labi ko ang matamis ng ngiti dahil nabibigahani talaga ako sa ganda ng kalangitan habang lumulubog ang araw. Kendra, the yacht is ready. Kumakaway na tawag sa akin ni Mike. Nasa dalampasigan na siya at nakapagpalit na ng damit. Call your husband and be there in 5 minutes or else iiwanan namin kayo. Dagdag niya bago umalis. Tumayo na ako at mabilis na bumalik sa kubo namin para tawagin si Mr. Mondejo. Hindi na ako nag-abala pang kumatok dahil sigurado naman akong nakapagbihis na siya pero pagkapasok ko ay mabilis ako napatili nang bumungad sa akin ang nakalawlaw niyang lawit. Nakayuko siya at pasuot na sana ng underwear. Napasigaw din siya, siguro sa gulat. Sorry! Tarantang sambit ko bago mabilis na lumabas. Halos mag-usok ang mukha ko dahil sa sobrang init nito. Hindi ko tuloy alam kung paano ko siya haharapin. Oo, nakita ko na ang pribadong parte ng katawan niya noon pero iba kasi yun. Matigas yun ang makita ko. Kanina walang buhay yun. Pero kahit na malambot pa, masasabi kong ang laki pa rin ito at nasabunutan ko ang sarili ko dahil sa kung ano-ano na lang ang naiisip ko. I think you should learn how to knock. Nag-angat ako ng tingin nang marinig ko ang striktong boss ni Mr. Mondejo. Pagtingin ko sa kanya ay namumula din ang mukha niya pero siguro dahil sa galit sa akin. Sorry sir, hindi ko naman po kasi alam na hindi pa kayo nakakapagbihis. Paliwanag ko bago tumayo. Pinapatawag na kasi kayo ni Mike dahil ready na daw po ang yate. Pag-iiba ko sa usapan dahil hindi ako komportable ang pag-usapan na naganap kanina. Okay, let's go. Walang emosyong sabi niya bago ako nilagpasan. Next time kumato ka. Mariin niyang pahabol bago nauna ng maglakad. Opo. Nahihiyan tugon ko at tila tutang sumunod sa kanya. What took you so long? Reklamo ni Mike. Don't tell me you had a quickie. Quickie? Ano yun? Kunot noon tanong ko dahil hindi ko talaga alam kung anong tinutukoy niya. Huh? Hindi mo alam? Well, it's... Hindi niya natapos sa sinasabi niya nang takpan ni Logan ang bibig niya sabay hila sa kanya pasakay sa yate. Lumingon ako kay Mr. Mondejo at nang magtagpo ang aming mga mata ay nagtanong ako. Sir, anong quickie? Pabulong kong sambit dahil baka marinig ng mga staff. Tumingin sa akin si Mr. Mondejo at pansin ko ang muling pamumula ng mukha niya mula sa ilaw na nagmumula sa yate. Mukhang nainis na naman siya sa sinabi ko. It's better na hindi mo alam. Matigas niyang sabi bago na unang maglakad sa akin. Napanguso na lang ako bago sumunod sa kanila. Ano ba kasi yung quickie na iyon?
Do you drink? Tanong sa akin ni Mike habang minimix niya ang iba't ibang alak sa isang lalagyan. Naglagay din siya ng sliced apples at oranges. Nakaupo lang ako sa deck ng yate habang pinagmamasdan siya sa ginagawa niya. Aliw, sagot ko sa kanya bago ko nilingon ang tatlo na naghahanda ng ihawan dahil magkakaroon daw kami ng mini party. Si Mike ang in charge sa paghahalo ng mga inumin mamaya habang ang tatlo naman ay sa mga kakainin namin pati na rin sa pulutan. Habang ako ay nakaupo lang dahil hindi nila ako hinahayaan na tumulong. Magpahinga lang daw ako. Sino rin ba naman ako para tumanggi, di ba? E di hintayin na lang ang grasya. Habang pinagmamasdan ko silang tatlo ay hindi na ako nakatiis at lumapit na sa kanila. Lalo na nang mapansin kong mali ang ginagawa nila. Huwag niyong basta-basta nalang ilagay ang pork. Pakikialam ko nang isinalang nila ang isang hiwa ng karneng baboy sa ibabaw ng grill nang walang kahit na anong pampalasa. This is how you do it. Nagsimula ako magdemo. Tinusok-tusok ko ng tinidor ang karne bago ko binudburan ng asin at paminta. Kumuha na rin ako ng soy sauce, oyster sauce at lemon juice. Sabay halo sa mantika para ipahid mamaya. Dahil late na para i-marinate ang karne, ganito na lang gagawin natin. Sabi ko sa kanila habang nagpapahid ng ginawa kong mixture. You're quite good. Sambit ni Noah na nasa tabi ko. Pretty good, actually. Hirit naman ni Logan na kakapwesto lang sa kabilang gilid ko. Good enough to be someone's wife. Makahulog ang dagdag niya bago siya tumingin sa akin sabay ngiti ng matamis. May I just remind you, Logan, that Kendra is already Ivan's wife. Saway ni Noah. Only when his grandfather is around. Mabilis na pagtatama ni Logan. But after Ivan's plan succeeds, Kendra will be free again and will be back at her old life. She will be no one's wife. Paliwanag niya bago siya mas dumikit sa akin. And when that time comes, I'll make sure that she will be my wife. Pretty confident, huh? Tugon ni Noah. Why don't we ask Kendra then? Nakagat ko na lang ang labi ko nang maipit na naman ako sa usapan nila. Huminga ako ng malalim bago sila isa-isang tiningnan. Can you please stop? You're making things really awkward for me. Prangkang sabi ko sa kanila. When this is all over, I will be gone from your sight, from your lives. Period. The end. I'll chase you when that happens. Banat naman ni Logan. At ewan ko ba pero bigla na lang ako napatingin kay Mr. Mondejo nang sabihin niyo ni Logan. At nang makita kong wala siyang kahit na anong reaksyon ay nakaramdam ako ng pagkadismaya. Pero hindi ko na lang yun pinansin at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa ginagawa ko. We could have just asked the chef to do this for us. Maktol ni Noah sa tabi ko nang utusan siya ni Mr. Mondejo na simulan ng lutuin ng iba pang putahe. Where's the fun in that? Sabat ni Mr. Mondejo. You cook the steaks. Logan, you help Mike set up the place. Anya bago siya lumapit sa akin. Do you need help? Tanong niya pero hindi ako agad nakasagot dahil bigla akong na-conscious lalo na't ang lapit-lapit niya sa akin. Nasa likod ko lang siya at dama ko ang hininga niyang tumatama sa bato ko. Kendra? Nakagat ko ang labi ko nang banggitin niya ang pangalan ko gamit ang malalim niyang boses. Agad na gumapang ang mumunting kiliti sa akin siyan dahilan para mas lalo ko mahirapang sumagot. Okay lang ako, sir. Kaya ko na po ito. Sabit ko matapos ang ilang segundong pagkokontrol ng nararamdaman ko. Okay, just call me when you need some help. Muli niya sambit pero sa pagkakataong ito ay mas malapit. Halos dumikit na nga ang labi niya sa tenga ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan siyang lumayo at pumunta sa kinaroroonan nila Logan at Mike. So, who do you like the most between my two friends? Biglang tanong ni Noah habang walang emosyon siyang nagpiprito ng steak. Is it the grumpy and bossy Ivan? Or the sweet yet badass secret agent Logan? Hindi ko inaasahan ang tanong niya kaya agad ako napailing. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nasabi ko na lang habang umiiling-iling pa rin sabay tuon ng atensyon ko sa iniihaw ko. Wala akong gusto sa kanila. Dagdag ko pa sabay tingin sa kanya. Tumitig lang siya sa akin ng blanco ang mukha. Okay. Anya na tila ba hindi naniniwala sa sinabi ko. Nakagat ko tuloy ang labi ko dahil sa frustration. Wala nga. Frustrated ko sabi at bahagya pang napapadyak sa sahig. Okay. Napabuga na lang ako ng hangin at hindi na siya pinansin pa. Matapos ang halos 2 oras ng paghahanda ay natapos din kami. Natagalan kasi kami sa pagluluto ng ilang putahe dahil hindi naman pala marunong ang mga mokong kaya nangyari ay ako pa rin ang nagluto.
na pagod tuloy ako pagkatapos. Naitanong ko na lang sa sarili ko kung nasaan ang sinasabi nilang magpahinga lang ako at manood habang naghahanda sila. The table's ready. Let's set up the food. Sigaw ni Mike bago siya pumunta sa loob ng yate at ilang sandali pa'y nagsimulang umilingaw-ngaw ang upbeat na tugtog. Let's get the party started! Sigaw niya ulit bago siya lumapit sa akin at umindak-indak, kahit na mas matuwid pa ang katawan niya kaysa sa poste. Show me your moves later, Kendra! Nakangisi niya sabi bago siya gumigiling na lumapit kay Noah na inihahain na ang mga nilutong steak. You too, Mr. Supermodel! Don't embarrass yourself, Mike! Walang emosyong sabi ni Noah bago niya hinawakan ang mukha ng kaibigan, sabay hawi dito para makadaan siya at mailagay niya sa mesa ang mga pagkain. Natuwa nila ako sa ginawa ni Noah dahil halos sumubsob si Mike sa pagkakahawi niya. Inilagay ko na rin ang pagkain sa mesa at matapos na ang ilang saglit ay nagsimula na kaming kumain. Ganyan nga, kumain kayo ng marami at ng marami din kayong maisuka mamaya. Nakangising sabi ni Mike. Mike! Sabay-sabay naming saway sa kanya at abaan loko ay tinawanan lang kami. Habang kumakain ay pansin kong panay ang tingin sa akin ni Mr. Mondejo. Ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa akin at nagkasalubong pa ang mga mata namin. Hindi ko naman siya matanong-tanong kung bakit dahil nasa kabilang side siya ng mesa. Ganoon na nangyari hanggang sa matapos kaming kumain. That was good. Bulalas ni Mike habang hinihimas-himas ang tiyan niya. I like the food, huh? Especially the grilled pork. Dagdag niya sabay tingin sa akin. You're really a good wife material, Kendra. Why don't you marry me after Ivan gets his inheritance? Nakangisi niyang hirit. No, mabilis kong tugon at ngumisi sa kanya. There's no way I live with someone like you. Baka araw-araw ako ma-stress. Ocha? Ngumisi siya sa akin bago kinuha ang isang maliit na baso. Are you guys ready to drink? Sambit niya kasabay ng paglapag niya na malaking jar sa gitna ng mesa.